Naitanong naman ni Xian Tan kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng elder. Naikwento ng elder na siya raw ay ang ikalima sa kanilang binuong mercenary group na nagbabantay sa Holy Land ng Mercenary City at mayroon pang 10 miyembro na nasa ibabang pwesto mula sa kanya. Saad niya na ang ika-11 nilang brother ang pinakatalentado sa kanilang lahat at sobra itong nagkagusto sa anak ng sect leader ng Mercenary City. Subalit dahil sa nais nitong pag-aralan ang mga battle technique mula sa loob ng Holy Land ay itinuon nito ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng mga holy battle technique na naruroon. Kung kaya't huwag raw sayangin ng ating bida ang kanyang buhay at pahalagahan ang mga bagay na importante sa kanya. Naalala naman ni Xian Tan sina Loinair at si Princess Gelan at napag-isip-isip na tama ang elder. Kaya't agad rin siyang nagpaalam at nagpasalamat sa mga payo nito. Tumugon naman ang elder na ikinatutuwa niya ang desisyon ni Xian Tan at nagpaalam na rin sa ating bida upang asikasuhin ang kanyang sariling puntod dahil sa nalalapit niyang kamatayan. Subalit bago lumisan si Xian Tan sa lugar ay napalingon siyang muli sa mga scripture na nakasulat sa pader. Subalit bigla niyang naramdaman ang reaksyon ng dalawang saint weapon na tila kumikawala sa kanyang void of space. Unti-unti itong naglabas ng enerhiya at tila may nais itong ipahiwatig sa ating bida, kaya't agad itong inilabas ni Xian Tan at hamandang umatake. Sa lakas ng enerhiya na bumabalot sa dalawa niyang saint weapon ay napasigaw si Xian Tan sapagkat hindi niya makontrol ang lakas nito. Kaya't matapos niyang makapaghanda ay pinakawala ni Xian Tan ang kanyang atake patungo sa malaking pader na nasa kanyang harapan, na nagresulta naman ng dalawang malaking sword slashes na gumuhit rito. Ipinagtaka naman ni Xian Tan ang mga nangyari dahil hindi niya moari ang lakas ng atake na kanyang nagawa matapos magkaroon ng reaksyon ang dalawa niyang saint weapon sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga scripture na naruroon. Maya-maya lang ay napagtanto ni Xian Tan na ang kanyang ginawang atake ay 10% lamang ng isang uri ng holy level martial skill, dahilan upang maubos ng husto ang kanyang saint power sa buong katawan. Inilabas naman ni Xian Tan ang mga crystal stone upang mas palakasin ang kanyang saint power at mag-cultivate, habang sa isip-isip niya na impossibly talagang maintindihan ang holy battle technique hanggat hindi na ma-master ang sekreto ng heaven and earth. Makalipas naman ang kalahating taon ay pinakita si Xian Tan na patuloy pa rin na nagku-cultivate sa loob ng Holy Land. Habang siya ay nagku-cultivate ay biglang dumating ang Heavenly Witch upang gisingin si Xian Tan dahil iyon na ang tamang oras upang siya ay umalis, subalit hindi naman sumang-ayon ang ating bida at nais niya pang patuloy na mag-cultivate sa loob ng Holy Land. Winika naman ng Heavenly Witch na hindi pa raw naaabot ni Xian Tan ang Saint King Realm, kaya't maaari lamang itong tumagal ng kalahating taon sa loob nito. Dagdag niya pa na kapag naabot na ng ating bida ang Saint King Realm ay maaari itong bumalik sa loob ng Holy Land sa tuwing gaganapin ang mercenary competition kada 50 taon. Naintindihan naman ito ni Xian Tan, kaya't ibinigay ng Heavenly Witch ang isang teleportation crystal upang makalabas si Xian Tan sa loob nito. Lumipat naman ang eksena kung saan ay nag-aantay mula sa labas ng portal ang 15th Elder sa paglabas ni Xian Tan. Mula roon ay pinakita na lumabas ang ating bida sa portal at agad na binati ang 15th Elder sa muli nilang pagkikita. Sa kanilang pag-uusap ay ibinigay ng Elder ang final prize ng Mercenary Champion, kung saan naitanong naman ni Xian Tan kung ano ang bagay na iyon. Winika naman ng elder na ito raw ay isang mercenary badge na may iba't ibang mahahalagang bagay ang nasa loob na kayang ma-activate sa pamamagitan ng Saint Power, at matapos naman ito ma-activate ay makakaya nitong maipawn ang heaven and earth kahit napakalayo at makakaya rin nitong matulungan ang isang individual sa pagpapabilis ng pagkukultivate. Matapos maipaliwanag ng elder ang lahat ay umalis na rin ito at winikang bumalik na lamang raw si Xian Tan matapos ang 50 taon. Nagpasalamat naman si Xian Tan mula sa elder at agad na umalis sa lugar ng Mercenary City. Makalipas ang buong araw ay sumapit na ang gabi kung saan si Xian Tan ay abala sa pagbabasa ng mga battle technique sa tabi ng ilog. Subalit sa kanyang pagbabasa ay may naramdaman siya na isang presensya na nagtatago mula sa kagubatan, kung kaya't ibinalik ni Xian Tan ang battle technique na kanyang binabasa at pinalabas ang individual na nagtatago sa kanyang likuran. Pinakita naman ang isang elder na naglalabas ng matinding aura habang ito ay patungo kay Xian Tan at nagpakilala bilang third elder ng Shi family. Samantala, napagtanto naman ni Xian Tan na maaaring ito raw ay mula sa pamilya ni Shi Shangri na kanyang pinaslang mula sa portal.
Kung kaya't nagpanggap si Sian Tan na hindi niya matindaan ang sinasabi nitong Shi family at sinabing baka nagkakamali raw ito ng taong napuntahan. Subalit hindi naman naniwala ang elder mula sa Shi family at pinaalala sa ating bida na napaslang ni Sian Tan ang kanilang young master sa loob ng portal. Dagdag niya pa na huwag raw mag-alala si Sian Tan dahil alam niya na normal lamang sa mga edad na tulad ng ating bida ang pumaslang ng hindi sinasadya at hindi mahalaga iyon dahil naruroon raw ang elder para kunin ang isang bagay, na naitanong naman ni Sian Tan kung ano ang bagay na iyon. Sinagot naman ito ng elder habang seryosong nakatitig sa ating bida na ang Mountain Seal Treasure ang kanyang kailangan. Saad niya na ibalik na lamang ni Sian Tan ang Mountain Seal Treasure sa kanilang pamilya at magiging maayos ang lahat. Muli namang nagpanggap ang ating bida na wala raw ito sa kanya at naiwan ito sa loob ng portal, na ikinagalit naman ng elder, kaya't mabilis nitong inilabas ang isang papel na kumukonekta sa Mountain Seal Treasure. Mula roon ay unti-unting lumabas ang Mountain Seal Treasure sa Void of Space ni Sian Tan, na kanya namang ikinagulat, kaya't dali-dali niya itong ibinalik sa kanyang Void of Space. Winika ng elder na ibalik na lamang ni Sian Tan ang Mountain Seal Treasure at hindi niya napahihirapan ang ating bida. Ngunit mariin namang tumanggi si Sian Tan dahil ito ang naging dahilan ng kamuntikan na silang mapaslang at posible rin itong maging panganib sa buhay ni Lunaire. Dahil sa mga sinabi ni Sian Tan ay nagalit ito ng husto at naglabas ng aura kasabay ng pagbabante niya kay Sian Tan na kanya itong papaslangan. Nang maglabas ng aura ang elder mula sa Shi family upang paslangin si Sian Tan. Matapos nitong maglabas ng aura, ay mabilis itong sumugod sa ating bida upang umatake gamit-gamit ang kanyang kamay, ngunit naiwasan naman ito ni Sian Tan. Sa pag-iwas ni Sian Tan mula sa atake ng elder, ay winika ng elder na nais pa raw tumakas ng ating bida. Kaya't kanyang inilabas ang kanyang sandata mula sa Void of Space at mabilis na pinakawalan ang isang sword slash tungo kay Sian Tan. Agad rin namang inilabas ni Sian Tan ang kanyang Saint Sword upang sabayan ang atake nito na lumikha rin ng isang sword slash. Subalit nang magtagpo ang dalawang malakas na atake, ay napawalang bisa ang sword slash na ginawa ni Sian Tan, kung saan ay nilamon lang ito ng ginawang atake ng elder at patuloy na tumungo ang atake nito sa kinaroroonan ng ating bida. Ikinagulat naman ito ni Sian Tan dahil sa kanyang nakita, sapagkat hindi niya inaasahan na ganoon lang kadali lalamunan ang kanyang atake. Patuloy naman ang pagbulusok ng atake ng elder patungo kay Sian Tan, kung saan ay malapit na siyang tamaan nito. Ngunit bago pa man ito tumama, ay isang barrier ang bumalot sa ating bida dahilan upang siya ay makaligtas at magtaka. Nagulat naman ang elder sa biglang lumitaw na barrier, kaya't kanyang naitanong kung sino ang mapangahas na nais pigilan ang kanyang atake. Dagdag niya pa na hinahanap raw ba nito ang kamatayan. Ipinakita naman ang dalawang individual na nag-uusap kung saan winika ng individual na may mahabang buhok sa kanyang kasamahan na nagngangalang Old Ann, na mayroon raw palang mga tulad ng elder sa kanilang harapan na makapal ang pagmumukha. Sinagot naman ito ni Old Ann at binanggit ang pangalan ng individual na may mahabang buhok na nagngangalang Yun Zing, at sinabing sa gitna raw ng kagubatan ay may ganito talagang mga uri ng nilalang. Samantala, agad namang nagpasalamat si Sian Tan kina Old Ann at Yun Zing dahil sa pagliligtas nito sa kanya, kasabay ng kanyang pagpapakilala sa dalawa bilang Jian Chen. Nagulantang naman si Yun Zing sa kanyang narinig dahil ang nasa kanilang harapan raw ba ay ang Jian Chen na tinanghal na kampyon sa mercenary competition sa nakalipas na kalahating taon, na sinang-ayunan naman ni Sian Tan. Ikinatuwa naman ni Yun Zing ng kanilang matagpuan si Sian Tan, sapagkat sineswerte raw sila nang makita ang ating bida. Habang sa kabilang banda naman, sa isip-isip ng elder mula sa Shi family ay mukhang hindi raw maganda ang mga nangyayari, sapagkat hindi niya maaaring palalain ang sitwasyon. Kaya't kanyang winika na kung nais raw ng dalawa na pagnakawan ng ating bida, ay nais niya munang makuha ang pagmamayari ng kanyang pamilya, at kanyang pinapangako na hindi niya na ito gagambalain matapos niyang makuha ang Mountain Seal Treasure. Nagalit naman si Yun Zing sa pinagsasabi ng elder. Aniya, na pinagmumuko raw silang dalawa ni Old Ann bilang bandido, sapagkat naruroon lang sila upang tulungan ang bawat isa. Bigla namang sumingit si Old Ann sa pagsasalita ni Yun Zing at winikang, batay raw sa pananamit ng elder at mga pananalita, ay nagmula ito sa Shi family. Na siyang naitanong naman ng elder kung kilala raw ba nito ang kanyang pamilya. Tumugon naman si Old Ann sa tanong ng elder. Saad niya na maraming mayayabang na nilalang mula sa kanilang pamilya,
habang si Yunjing naman ay natatawa sa mga sinabi ni Old An, dahil grabe raw ito magsalita. Ikinagalit naman ito ng elder. Subalit, wala naman siyang maalalang kaaway ng kanilang pamilya na nagngangalang Yunjing at Old An, kaya't kanyang naitanong kung may galit raw ba ito sa kanyang pamilya. Sinagot naman ito ni Old An at sinabing noon raw ay wala, subalit sa oras na iyon ay mayroon na. Na mas lalo namang ikinagalit ng elder, dahil napakabastos raw nila Old An. Ngunit sa gitna ng nag-iinit na tensyon sa pagitan nila Old An at ng elder, ay nagsalita naman si Xian Tan at nagpasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Subalit, ang gulo raw na iyon ay sa pagitan lamang niya at ng elder, kaya't nais niyang hindi madamay ang mga ito. Samantala, naitanong naman ni Old An kay Xian Tan kung mayroon raw bang mercenary group ang ating bida, na sinang-ayunan naman ni Xian Tan. Naikwento naman ni Old An na sa mga nakalipas raw na 3 buwan ay may nakilala silang isang individual na nagngangalang Ming Dong. Aniya, silang 3 raw ay hindi pa magkakakilala noong panahon na iyon, kaya't nagdesisyon silang bumuo sana ng mercenary group. Ngunit sinabi raw ni Ming Dong na mayroon na siyang mercenary group na sinalihan, at ang kanyang leader ay isang nagngangalang Jian Chen, o mas kilala natin bilang si Xian Tan. Kung kaya't agad silang tumungo sa Mercenary City upang hanapin si Xian Tan at sumali sa kanilang mercenary group, na ikinatuwa naman ni Xian Tan at agad na binati ang dalawa sa pagsali sa kanilang grupo. Matapos makasali ni Yunjing at Old An sa grupo ng ating bida, ay kanilang binalaan ang elder kung nais pa raw ba nitong paslangin si Xian Tan, dahil silang dalawa raw ay nagtataglay ng lakas ng Heaven Saint Master. Ninas naman dito ang elder dahil sa pagpigil ng dalawa sa kanyang mga plano. Ngunit habang siya ay nag-iisip, ay lumitaw ang isang elder mula sa Jia family sa kanyang tabi upang tulungan itong harapin sina Xian Tan. Winika ng elder mula sa Jia family na hindi lang raw sa Shi family may atraso ang ating bida, kundi sa kanya rin sa Jia family, sapagkat kinuha rin ito ang king's weapon ng kanilang young master. Kung kaya't binalaan ng dalawang elder sina Yunjing kung nais pa raw ba nilang tulungan ang ating bida, sapagkat pare-pareho silang Heaven Saint Master ang maghaharap. Hindi natinag sina Yunjing sa pagbabanta ng dalawang elder. Sa halip, ay winika pa ni Yunjing na wala na raw kwenta ang pinagsasabi ng dalawang elder, dahil sila ay nakapagdesisyon na sumali sa mercenary group ng ating bida. Samantala, sa kabilang banda naman, ay binalaan ni Old An si Xian Tan na tumakas na ito habang sila ay nakikipaglaban sa dalawang elder, dahil nais rin nilang subukan ang lakas ng Holy Level Battle Technique bilang isang Heaven Saint Master. Subalit, hindi naman rito sumang-ayon ang ating bida. Winika niya na bigyan lamang siya ng 10 segundo upang maghanda at tatapusin niya ang dalawang elder, na ikinagulat naman ni Old An. Muling naitanong ni Old An kung sigurado raw ba ang ating bida sa mga sinabi nito, dahil ang lakas ng dalawang elder ay nasa Heaven Saint Master, at kahit anong klaseng atake ng isang Earthly Saint Master ay hindi nito magagawang mapinsala ang isang Heaven Saint Master. Subalit, desidido naman si Xian Tan. Habang naghahanda upang gawin ang kanyang atake, ay kanyang sinabi na magtiwala lamang sila sa kanya. Sinunod naman ito ni Old An, ngunit napatanong siya sa kanyang isipan kung may paraan raw ba talaga si Xian Tan upang mapinsala ang isang Heaven Saint Master. Sa pagsugod ng dalawa tungo sa elder, ay inilabas ni Xian Tan ang kanyang aura upang gawin ang isang malakas na atake at subukan ang Holy Level Battle Technique na kanyang nakita sa loob ng Holy Land. Sa harap naman ng matinding tensyon, hindi natinag sina Yunjing at Old An sa harapan ng dalawang elder. Habang patuloy silang nakikipaglaban sa dalawang elder, ay winika ng elder mula sa Shi family na hindi pa raw ba nauunawaan nila Yunjing kung sino ang kanilang kaharap. Tumugon naman rito si Yunjing. Aniya, na pareho lamang sila ng antas ng lakas, at sino raw ang matatakot sa mga ito. Habang sa kabilang banda naman, ay inaasar pa ni Old An ang elder mula sa Jia family habang patuloy na umaatake. Saad niya na matapos raw ba ang kanilang labanan ay tatawag ito ng mga kasamahan upang sila ay paslangin. Nagalit naman ang elder sa mga sinabi ni Old An, kaya't pinagbantaan niya ang mga ito na mayroon na lamang silang isang pagkakataon upang sumuko o nais ba nilang mapaslang. Ngunit hindi naman natakot sina Old An sa pagbabanta ng elder, at sinabing hindi raw sila umaatres sa kanilang binitawang salita. Unti-unti namang hinugot ng elder mula sa Jia family ang isang king's weapon sa kanyang Void of Space, at winikang kung ganoon raw ang nais ng dalawa, ay kanya na itong papaslangan.
Sa paglabas ng King's Weapon ng Elder, ay ikinagulat ito ni na Old Anne, dahil hindi nila inaasahan na may tinataglay rin pala itong isang uri ng King's Weapon. Mabilis na pinakawala ng Elder ang kanyang atake patungo kina Old Anne at Yunjing, kasabay ng pagbanggit niya ng kanyang teknik na Flame Chop Skyfire Chop, na lumikha ng isang apoy na pangmalayuang atake. Naghanda naman sina Yunjing at Old Anne upang sabayan ang ginawang atake ng Elder sa pamamagitan rin ng kanilang mga teknik na Aura Slash at Water Stream Chop. Sa pinakawalan nilang atake, ay lumikha ito ng isang malakas na pagsabog. Subalit, hindi man lang naluso ang ginawang atake ng Elder at patuloy pa rin itong bumulusok patungo kina Yunjing at Old Anne. Ngunit bago pa man sila tamaan nito, ay nagsalita ang ating bida na sila raw ay damapa sa kanilang kinatatayuan. Mula roon, ay pinakawalan ni Xian Tan ang kanyang teknik, kasabay ng pagbanggit ng mga katagang Sky Sacred Martial Arts, Sky Feather Chop. Lumikha ito ng isang sword slash patungo sa ginawang atake ng Elder, dahilan upang maluso ito, na ikinagulat naman ng Elder mula sa Jie family. Matapos gawin ni Xian Tan ang kanyang atake, ay lumikha ito ng isang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng dalawang Elder, dahilan upang sila ay mapinsala sa natamong atake. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok mula sa malakas na atake ni Xian Tan, ang dalawang Elder ay napaatras, hawak-hawak ang kanilang putol na mga braso. Hindi maitatanggi ang matinding sakit at gulat sa kanilang mga mukha, sapagkat hindi nila kailanman inakalang magagawa ito ng isang Earthen Saint Master. Napagtanto ng dalawang Elder na wala na silang laban kina Xian Tan, kaya't dali-dali silang tumalikod at agad na tumakas, habang sina Yunjing naman ay pinapatigil ang mga ito. Napalingon naman si Old Anne sa kinaroroonan ni Xian Tan at naitanong kung ayos lang ba ang ating bida, na sinagot naman ni Xian Tan habang hinihingal pa ito na lubhang nakakapagod raw talaga ang paggamit ng Holy Battle Technique. Ikinagulat naman ito ni Old Anne dahil sa kanyang narinig, sapagkat isa lamang 8 Earthen Saint Master ang ating bida subalit alam na nito kung paano gamitin ang isang Holy Battle Technique. Winika naman ni Xian Tan habang siya ay tinutulungan ni Old Anne na siya ay nanalo sa kompetisyon ng Mercenary City, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon upang pag-aralan ito ng kalahating taon sa loob ng Holy Land. Subalit, ang kanyang ginawang atake ay hindi pa ganap na kumpleto sapagkat kakaunti pa lang ang kaya niyang gawin. Maya-maya lang ay iniabot ni Old Anne ang isang elixir sa ating bida upang mabilis na maibalik ang lakas nito at makapagpahinga, habang silang dalawa naman ni Yunjing ay magbabantay sa paligid. Makalipas ang buong gabi, ay sumapit ang umaga kung saan nag-usap-usap sina Xian Tan. Naitanong ni Old Anne kung hindi raw ba talaga nais ni Xian Tan na samahan nila ito sa paglalakbay. Tumugon naman si Xian Tan at sinabing nais niyang humingi ng tulong sa kanilang dalawa, dahil sa nakalipas na taon ay may nakaharap silang mga elite forces ni Mingdong mula sa Blue Wind Kingdom na nais sakupin ang Gerson Kingdom. Kung kaya't nais niyang alamin ni na Old Anne at Yunjing ang dahilan kung bakit nais gawin iyon ng Blue Wind Kingdom. Agad naman itong sinunod nila Old Anne at tuluyang nagpaalam sa ating bida upang umpisahan ang kanilang misyon. Lumipat naman ang eksena, habang abala si Xian Tan sa pag-iisip kung paano siya tutungo sa Saka City, ay may isang babae ang sumisigaw at humihingi ng tulong, na napansin naman ni Xian Tan. Ipinakita naman ng isang babae na mabilis na lumapit sa ating bida at nagmakaawang tulungan siya nito, sapagkat siya ay hinahabol ng mga bandido mula sa kagubatan. Mula roon, ay ipinakita ang tatlong bandido, kung saan winika ng isang bandido na nasa gitna na mas mabuting sumunod na lang raw ng maayos ang babae na tinawag nilang Miss Lan. Wika pa niya habang dinidilaan ang kanyang espada, na umalis na raw si Xian Tan kung ayaw nitong mapaslang, dahil sila raw ay ang Blackwind Bandits na mayroong paninindigan. Sumagot naman si Miss Lan ng pasiga sa sinabi ng bandido. Wika niya, na nagsasalita raw ito ng walang katuturan, dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan, subalit nais pa rin siyang hulihin matapos ang lahat. Winika naman ng bandido na napakaganda raw ni Miss Lan at kamangha-mangha, kung kaya't ang kanilang pinuno raw ay araw-araw itong iniisip, araw at gabi. Subalit, binalaan ito ni Miss Lan na kapag nalaman ito ng kanyang lolo, ay paniguradong mananagot ang mga ito. Wala namang pakialam ang mga bandido sa mga pagbabanta ni Miss Lan, sapagkat sila raw ay ang Blackwind Bandits. Kaya't agad ipinag-utos ng isang bandido na hulihin si Miss Lan at igapos. Samantala, muling nagmakaawa si Miss Lan kay Xian Tan na tulungan siya nito at babayaran niya ang ating bida ng malaking pabuya.
Agad namang tinitigan ni Xian Tan ang mga bandido upang alamin ang kanilang lakas, kung saan ay mayroong isang Great Saint Master at dalawang Saint Master, kaya't naalala ni Xian Tan ang kaparehong bandido na kanyang nakalaban noong lumisan siya sa Gerson Kingdom. Maya-maya lang ay pinagbantaan ni Xian Tan ang mga bandido. Habang siya raw ay nasa maayos pang pag-iisip, ay binabalaan niya ang mga ito na umalis, dahil ayaw niyang pumaslang sa araw na iyon. Nagsitawanan naman ang mga bandido, kasabay ng pangmamaliit sa ating bida, dahil isa lang raw itong bata na nagkukunwaring malakas. Dagdag pa ng isang bandido na palong ang buhok, habang nagmamayabang, na ang kanyang eldest brother raw ay may nalalaman na isang earth rank technique. Kaya't hindi raw ba pinapahalagahan ni Xian Tan ang kanyang buhay. Ngunit, sa kanyang pagsasalita ay gumawa si Xian Tan ng isang pag-atake sa malawak na parte ng kagubatan, na ikinagulat naman ng mga bandido, dahilan upang sila ay lumuhod sa harapan ni Xian Tan at magmakaawang huwag silang paslangin. Makalipas ang ilang sandali matapos ang eksena sa mga bandido, ay sumakay sina Xian Tan sa isang karwahe. Doon, ay nagpakilala naman si Miss Lan bilang Xia Lan Ying, ang eldest daughter ng Lan family sa Saka City. Naitanong naman ni Miss Lan Ying sa ating bida ang kanyang pangalan at kung bakit ito nais tumungo sa Saka City. Nagpakilala naman ang ating bida at winikang siya raw ay isang cultivator lamang na nais maglibot sa buong kontinente upang hasain ang kanyang mga kakayahan. Winika naman ni Miss Lan Ying na hindi na raw siya magtataka kung bakit napakalakas ng ating bida sa murang edad pa lamang.